So, what is up guys? Andito tayo ngayon sa Ross Boulevard at traffic gaming tayo ngayon. Pupunta tayo ng Cavite and kahapon nagbukas ako ng panggilid nitong Rusi Adventure X 150i. And for your context, wala pa naman ako nakaramdamang kahit anong problema sa panggilid nito. Sa loob ng 3,000 kilometers na ginagamit ko siya, wala pa ako nakaramdaman na kahit ano. Walang kahit anong dragging, walang kahit anong serious vibration, walang kahit anong power loss, kahit na ganitong kainit yung daan, ganitong kainit yung kondisyon ng kalsada dahil sa traffic. Tsaka yan, kahit napahinto-hinto or pabagal-bagal tayo ng takbo dahil sa traffic, wala pa akong nakaramdaman sa kanyang issue. So yung panggilid natin ay binuksan ko lang for the sake of answering all the questions about sa CVT nitong Rusi Adventure X 150i. Kasi dumadami na rin yung mga nagtatanong kung ano ba yung panggilid nito, ano ba yung pasok na panggilid dito, ano ba yung mga pwedeng ilagay sa kanya na panggilid, at kung ano ba yung review natin dito sa stock CVT or stock setup ng CVT nitong motor na to na Rusi Adventure X 150i. So ayan, diba? Gaya nga nang sabi ko kanina, binuksan ko yung panggilid kahapon and ito yung natuklasan ko. So ito nga pala, explain ko lang din sa inyo, no, habang nagpi-play yung video ng pagbubukas natin ng panggilid, kung alin yung mga bagay-bagay or mga tools na pwede natin gamitin para mabuksan natin tong CVT. Unang-una, doon sa kanyang plastic cover, yung pinakaharapan, yung kulay itim na yan natin na cover ng crankcase, Allen wrench lang na 5mm. Tapos pag nabaklas mo na yan, typical lang na mga bolts yung nandoon sa crankcase natin, which is ang size ng pambaklas ay 8mm na T-wrench. Tapos dito mismo sa pulley and bell natin, ang pambaklas ng bell 17mm. Ito nga pala, no guys, take to consideration or take note nyo na rin itong ganitong scenario na pagbabaklasin yung panggilid, ihiwalay nyo yung tornilyo ng airbox. Kasi yung tornilyo o yung bolts ng airbox mas mahaba kaysa sa mga tornilyo ng crankcase. Yun kasi pagka nagkamali ka kasi ng lagay dyan, pwedeng may mabutas sa loob ng crankshell. Ngayon, pagka kasi nabutas yun, pwede magtagas yung langis, magbibiyak, magkakaroon ng leakage yung mga engine oil natin sa loob ng makina. Tapos ayan, yung pambaklas natin ng parang niya dito, filter cover or foam cover niya dito sa may crankcase is 10mm. Tapos ito pala, nakalimutan ko sabihin, pag bubuksan nyo pala yung crankcase, na nakalabas na yung nut ng bell. So bago mo mababaklas yung kanyang crankcase, kailangan baklasin mo muna yung nut or tanggalin mo muna yung nut ng pinaka clutch bell nya. Pulley naman, ang pambaklas ng pulley ay 21mm. So pag magbabaklas kayo itong pulley, no guys, nyo na rin, i-keep nyo yung mga washer, kasi may mga washer siya na magkakaiba yung thickness. Oras kasi naman pag baliktad mo yan, magkakaroon ka din ng problema dyan. So sa harapan, bago ikabit yung nut, meron siyang mga pal dyan na washer. Tapos sa likod naman ng drive face, meron naman dyan na manipis na washer na nakakabit doon sa collar pin ng pulley. Kung makikita nyo yung bushing ng pulley, no, kulay itim, hindi ko sure kung bakal ito or typical na bakal ito or ceramic. Tapos ito naman pulley natin sa loob, makikita nyo mayroon siyang slot doon na pwedeng paglagyan ng grasa sa tingin ko, kasi siya, meron siyang gatla sa ilalim ay sa loob, no, meron siyang space doon sa loob
na pwede mapaglagay ng grasa. Tapos dun mo ilalagay yun bago mo isasalpak yung pin or itong bushing ng pinaka-pulley natin. Tapos yung third drive nut niya ay 34mm. So ayan, nabuksan na natin, di ba? So na-reveal na natin yung panggilid niya. So as you can see, maano lang naman siya, madumi lang. Hindi naman sobrang dumi, pero konting-konting dumi lang, which is normal kasi 3,000 kilometers odometer na rin yan, and ang lalayo na rin ng mga narating. Tapos makikita nyo dyan na yung size ng flyball natin ay mahaba at makapal, mahaba at malapad ang kanyang flyball. So as you can see guys, meron dyan tayong 12 grams sa flyball, pero hindi ko muna yan nilalagay kasi nga nakita ko na okay pa naman yung flyball, and as per the performance, wala pa naman akong reklamo dito sa performance itong Rossi Adventure X150i kasi naman siyang matak. So mga wala pa akong babaguhin talaga dito unless talagang magkaroon na ng tama yung mga flyball, pero as of the moment wala pa talagang tama yung mga flyball niya. So ang ginawa ko na lang is nalinis ko at ibinalik ko yung stock na flyball. So pagbabalik naman ng flyball and pulley, consider nyo yung dalawang sides niya. Meron siyang sides dyan na covered, tsaka meron siyang naka-expose yung pinaka-tansor sa gitna. So yung covered, yung pinaka-surface niya, merong cover ng parang material niya na plastic or rubber ba yan, is dapat facing upward or facing left kapag ka nakalagay sa pulley. So lagi lang siyang nakaibabaw yung part na yon. It's all you need to do. Tapos na, nakita nyo na yung panggilid. Ngayon, sasabihin ko naman sa inyo kung ano yung mga kasukat niya. So pagdating dito sa pulley, kung makikita nyo, no, pulley, bell, backplate, slide piece, bushing, flyball, Vespa 150 po yan yung kasukat niya. Vespa Primavera 150. Pagdating sa ating torque drive, clutch lining, center spring, and clutch spring, ang sukat po niyan ay Vespa 150 din po. Pero dito sa center spring natin, pwede kayo dyan mag-alternative ng mga shorty na springs like MIUI or NMAX. Basta may igsi, click yan, mga ganyan. Basta maigsi na variant. Kasi ang torque drive spring or center spring nitong Rossi Adventure 150i ay maigsi po. Sa clutch lining, wala, Vespa lang talaga siya. Pati sa clutch spring, pati sa clutch bell, Vespa 150 siya. Technically, sa madaling sabi, lahat ng panggilid nitong Rossi Adventure X 150i is Vespa 150 Primavera. So, kaya pala iba yung takbo niya kasi dahil napaka-premium ng panggilid.
Regarding sa price nitong mga panggilid na to, kung mapapansin nyo, mayroon siyang mga kasukat sa mga brand na ESMP, HRIC, TFC, Speed Evo, Daytona, Malossi, Polini, tsaka yung mismong stock ng Vespa. Yan, kasukat niya lahat yan. So kung mayroon kayo dyan kakilala na mayroong Vespa, malalaman nyo kung gaano ka premium yung panggilid na to, kasi presyo pa lang yung ginto na. Ang dami-daming mga ang dami-daming mga nagbebenta niyan, pero asahan niyo na sobrang mahal. Pero sobrang tigas, kumbaga matibay talaga at quality. So as of the moment available na parts talaga niyan is Vespa. Vespa talaga. Yun at yun ang price na gagamitin natin or mabibili natin sa mga aftermarket na CVT parts nitong Rossi Adventure X150i. So yung mga iba dyan, kung mamamahalan, and kung sa tingin nyo too much yung presyo nito, hindi talaga pang lahatan or hindi talaga para sa lahat ang motor na to na Rossi Adventure X150i. Kasi bukod sa Rossi siya, diba, ang typical kasi na ginagamit ng Rossi na panggilid simula pa dati GY6 kahit hanggang kay RFI GY6 pa din yun Kaya lang ito, nagbago na siya, nagbago na rin yung price range niya, and syempre comes with the quality. So nagbago na rin yung quality niya, at saka kaya nga, yun nga, napansin ko, kaya pala ibang iba talaga yung takbo nito versus sa mga previous releases ng Rossi, kasi nga kakaiba din yung nakalagay sa kanyang panggilid, which is yun nga, Vespa 150 Primavera. Conversion. So sa conversion, sa pagko-convert ng panggilid nitong Rossi Adventure X150i, sa as of the moment wala pa tayong idea kung anong pwede natin i-convert dito aside doon sa mga available sa kanya na aftermarket. And syempre, ayan, modified, kalkal, groove, panggilid, drive face, tsaka pulley na 13.5 yan, pwede natin ipa-machine shop yan. Pero as of the moment, yun nga, sabi ko nga, susulitin ko muna tong stock kasi talagang maganda yung binibigay pa sa akin na performance nito. So pag nakaramdam na lang ako sa kanya na lumalata na yung hatak, pagka nagda-dragging na, pagka parang hindi ko na nakukuha yung yung tamang throttle response na, tsaka tayo magpapalit ng panggilid or magpapamodify ng panggilid. Ito pala, nakalimutan ko din sabihin yung mga size ng mga natin, weight ng flyball natin, yung mga flyball natin na yan. So yung 6 pieces na flyball na yan na stock is 11 grams. Sobrang gaan, di ba? And understandable naman yun kasi syempre pag 12 valves kailangan talaga medyo may RPM ng konti. Para kung i-modify natin to, kung gusto nyo bawasan yung RPM, kasi meron din mga tao naman talaga na ayaw nila na masyadong ma-RPM, bibigatan nyo lang yung flyball. Bigat lang kayo ng bigat ng flyball, pero wag sobrang bigat, kasi pag sobrang bigat mahirapan na yan umakyat, mahirapan na yan umatak, mahirapan na yan bumuelo. Ayun, kapaan lang din ulit sa panggilid. Pero as of the moment, mag-i-stay tayo sa stock kasi stock is good. Bukod sa hindi pa naman natin kailangan gumastos, talaga namang malakas na or maganda pa rin naman ang hatak nitong stock setup configuration ng CVT nitong Rossi Adventure X 150i. Wala pa akong pinapalitan dito sa motor na to kasi nga gusto ko talagang i-review sa inyo to ng stock, as stock, kompleto kung ano yung mga gusto nyong malaman dito sa motor na to, kung ano yung performance niya as stock, kung ano yung quality niya na fresh out from kasa, kung ano ba yung mapapala nyo pag bumili kayo nitong motor na to, kung sulit ba siya or hindi dito sa presyo niya, sa performance niya, sa usability niya, at sa pagiging reliable niya sa mga biyahe-biyahe.